Sa iba pa rin balita, wala pa man ang 2013 elections, maugong na usap-usapang posibleng magtambal sina Mayor Alfredo Lim at ang aktor na si Cesar Montano. Saksi si Jam Sisante. Dahil magkasamang nag-ikot sa Hospicio de San Jose, tanong ngayon ka naman nila Mayor Alfredo Lim at Cesar Montano. Sila ba ang magsasama sa mayoralty ticket sa Maynila? Kontra kina dating Pangulong Joseph Estrada at Manila Vice Mayor Isko Moreno. Si Lim, nilinaw na namimili pa siya ng katandem. In due time. Pero bakit kaya ipinalipat na ni Montano ang kanyang voters registration sa Santa Ana, Maynila mula Bohol, kung saan siya kumandidato at natalo sa pagkagobernador noong 2010? Walang direktang sagot si Montano, pero tila puno siya ng pag-asa, kahit panatalo rin sa pagkasenador noong 2007. Discourage is not a good word for young generation. Para po sa young generation na katulad namin ni Mayor Lim. Hindi po namin, diyan po na iniiwasan po namin yung being discouraged. Di ba may kasabihan tayo? Try and try again until you succeed. Yeah. Pero tila di lang 2013 elections ang pinaghahandaan ng ilan. Sa pahayagang Philippine Daily Inquirer, lumabas ang ulat na nagpahaging umano si Pangulong Noynoy Aquino na gusto niyang maging magkatandem sina DOTC Secretary Mar Rojas at Senador Chis Escudero sa 2016. Pero sabi ni Rojas, baka raw ibang kampo ang nagpakalat niyan. Nakatutok daw siya sa trabaho at hindi pa sigurado kung tatakbo sa 2016. Maging ang liderato ng Liberal Party nila ng Pangulo, nakatutok pa raw sa 2013 elections. Pwede naman pag-usapan as soon as the 2016 comes closer, pero at this time it's still too early. Napag-uusapan naman kung ano yung common issues na pwedeng pagsamahan, not necessarily with Chis but with other prospective candidates. Wala pang tugon dito si Escudero na noong 2010 lang ay inendorso pa ang nakalaban ni Rojas na si ngayon Vice President Jejomar Binay. Kaya si Binay naniniwalang hindi galing kay Escudero ang chismis. Pinabulaanan din niya ang sinabi sa parehong Inquirer report na si Senador Jingo Estrada ang makakatambal niya sa 2016. 2016 po ang halalan para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Siguro naman bawat isa sa atin maintindihan na napakahirap naman tanggapin ang ganitong mga istorya. Sapagkat kung gagawa ka ng desisyon na ganyan ngayon pa lamang, edi gumagawa ka na ng magagalit sa iyo. Dagdag pa ni Binay, ngayon pa lang daw ay may mga naninira na sa kanya. May mga balita ako na may mga nangungulekta ng dossier laban sa akin. Ano? Siguro, hindi gagawa ng issue sa pagkatao ko. No? At yung mga bintang-bintang sa akin ng mga nakaraan na naging baliwala na dahil sa wala namang batayan, pinipilit buksan. Ang isyung ito hindi naman daw napag-usapan nang bumisita si Pangulong Noynoy Aquino sa Coconut Palace kanina. Binati lang daw na Pangulo ang anak ng Vice Presidente na si Makati Mayor Junjun Binay sa kanyang kaarawan. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.